Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang fan favorite two-way player ng Lakers sa si Quincy Olivari na nagpakita ng solid potential noong Summer League, preseason at G-League games ay opisyal ng nakat sa lineup ng Lakers. Ginawa ito ni Rob Pelinka upang mabigyan ng pwesto si Trey Jemison. Binigyan nga ito ng Lakers ng two-way contract. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya ay isa nga siyang 25 years old na may tangkad na 6'10" at bigat na 270 pounds. For reference, 254 pounds nga ang listed weight ni Anthony Davis mga kaibigan. Sa taong 2024 lang ay naging parte siya ng Washington Wizards, Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans. At bagong taon, bagong team nga para sa kanya. Ngayon ay parte naman siya ng Los Angeles Lakers. Sa Memphis Grizzlies kung saan nabigyan siya ng 23 games and average playing time na 25 minutes per game, siya ay nagtala ng mga average sa 7.4 points and 5.8 rebounds on 55% shooting sa field. Sa palagay nyo ba ay tama ang desisyon ng Lakers na inalis nila si Quincy Olivari sa kanilang lineup? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jimmy Butler. Sa ngayon nga ay nahati ang fanbase ng Miami Heat. May mga kampe kay Pat Riley at sa management ng Heat at sinasabi na pabebe si Jimmy Butler at nagpapakadiva na naman ito dahil sa hindi ito nabigyan ng malaking kontrata. Habang iba naman ay kampi nga kay Butler at sinasabi na tama ang former East Finals MVP. Pagtuunan naman natin ang opinyon ng mga fans sa kampe o pabor sa ginagawa ni Jimmy Butler. Ayon sa iba't ibang reports ay hindi natuwa si Butler na hindi siya binigyan ng sapat na tulong ng Miami Heat. Kaya naman kung hindi lang naman sila magkakampyon, might as well get the bag o kunin nga ang malaking kontrata dahil dinala niya nga ang team na ito sa NBA Finals kahit na napapalibutan lang siya ng mga undrafted players at young Tyler Hero and Bam Adebayo ang kasama niya bilang second and third best player ng kanilang team. Ganun pa man kahit na ginawa niya nga ito with limited talent ay ayaw nga siyang bigyan ng malaking kontrata ng Miami Heat ngayon kaya naman nagdadabog siya mga kaibigan. At sa palagay ng iba ay tama lang na gawin ito ni Butler habang iba naman ay nagsasabi nga na unprofessional ito at kahit ano nga daw ang mangyari ay si Pat Riley ang boss at empleyado lamang si Butler kaya naman kailangan itong sumunod. Sa kahit na ano nga daw na trabaho ay kailangan mong sumunod kung sinasahuran ka naman ito ng base sa iyong kontrata. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nakuha ng New York Knicks na walang Karl Anthony Towns ang overtime win laban sa Philadelphia 76ers na walang Joel Embiid sa score na 125-119. 38 points, 5 rebounds and 4 assists si Jalen Bronson. 23 points si Mikal Bridges, 17 points si OG Anunoby, at 10 points, 17 rebounds, 12 assists, and 4 steals si Josh Hart. Sa Sixers naman ay 33 points, 6 rebounds, and 6 assists si Tyrese Maxey, 26 points and 6 assists si Paul George, at 16 points and 10 rebounds naman si Kelly Oubre Jr. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?